Magandang araw na muli mga boss. Dahil nga sa 100,000 na mahigit yung tinatakbo ni customer, pinapalitan niya na itong timing belt niya sa akin. Una mga boss, dito sa timing belt cover niya, luwagan niyo yung 6 na bolt na number 10. Gamit kayo ng socket wrench na number 10. At pag naluwagan niyo na yun mga boss, pwede niyo nang tanggalin yung mga bolt dito isa-isa. Gaya ng ginagawa ko. Ayan o. Kung ganito naman yung sasakyan nyo, hindi naman mahirap palitan ito ng timing belt. At hindi naman ganun katagal pag nagpalit kayo. Dahil natanggal ko na yung 6 na bolt dito sa timing belt cover, pwede nyo na ngayon tanggalin itong cover ng timing belt nyo. At kung saan nyo gustong ipadaan, kung sa ilalim or sa ibabaw, pag tatanggalin nyo itong cover, pwede. O, di ba? Ako sa ibabaw ko pinadaan eh. O, di okay na. Pipwesto ako dito sa ilalim ng sasakyan mga boss. Ikutin ko itong crankshaft niya para may top dead center ko. Kasi mga boss, pag binunot mo itong timing belt dito sa camshaft at injection pump pulley, dapat yung timing mark niyan nakatapat sa arrow para hindi kayo magkaroon ng problema dito sa makina pag pinandar nyo. At pag nakatap dead center na itong crankshaft niya, matik yan mga boss. Tingnan nyo itong timing mark ng camshaft pulley niya, di ba? Nakatapat na dito sa arrow. Yan yung tinuturo ng daliri ko. Dito naman tayo sa injection pump pulley niya. Kung makikita nyo mga boss, ganun din dyan. Sa pulley ng injection pump mo, sigurado tatapat din yan. Ituro ko mga boss para makita nyo yung gatla ng pulley. Ayan yung tinuro ko. Tapos nakita nyo yung arrow na tinuturo ko. O, magkatapat yan doon. Ayan ang ibig ko sabihin. Dapat itong timing mark ng pulley at yung arrow magkatapat bago mo bunutin itong timing belt. At pag okay na, gamit ka ngayon ng socket wrench sa number 10 para matanggal mo itong 2 bolt dito sa tensioner mo. At pag naluwagan mo na yung 2 bolt dito sa tensioner, o pwede mo nang tanggalin itong tensioner mo. Tapos pwede mo nang isunod sa tatanggalin itong timing belt. At pag natanggal mo na itong timing belt, isunod mo naman dyan is itong tensioner bearing. Dahil nga sa ang head bolt niyan ay Allen, syempre naman gagamit ka dyan ng Allen wrench. Luluwagan mo yan mga boss pakaliwa. At pag maluwag na, pwede mo nang gamitan ng kamayan para mas mabilis mo matanggal itong tensioner bearing niya. O di ba? Ganun lang siya kasimple. At dahil okay na, dito naman tayo sa pyesa na binili ng customer. Unahin natin itong buksan. Ito yung tensioner bearing niya mga boss. Ayan. Ayan yung tensioner bearing. Tapos ito naman yung tensioner. Tapos ito naman yung timing belt. Bali 3 lang yung parts na papalitan natin. Kaya babalik ako dito sa ilalim ng sasakyan. Una kong ilalagay is itong tensioner bearing niya. Nakita niyo yung bolt na hawak ko? O, yan yung bolt. Tapos, yung washer. Pag nailagay mo na yung washer mga boss, pwede mo nang ibalik itong tensioner bearing sa dati niyang position. Siguraduhin mo lang, maayos yung pagkakalapat niyan. Dapat pantay. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong timing belt. Dito sa timing belt mga boss, kung mapapansin nyo, meron 2 guhit yan na kulay dilaw. Ang purpose niyan mga boss, pag nilagay mo itong timing belt dito sa mga pulley niya, dapat yung 2 guhit na kulay dilaw, itatapat mo yan dito sa timing mark ng pulley mo. Huwag kayong mag-alala kasi madali na naman gawin yun. Yan ginawa ko mga boss sa pagkabit ng timing belt. Nakatapat na yan. Ipakita ko sa inyo mga boss. Ituturo ko yan ng daliri ko. Ayan o. Kung makikita nyo itong guhit na dilaw dito sa timing belt, nakatapat na yan sa arrow. I-zoom nyo na lang boss para makita nyo ng maliwanag. At para mas maintindihan nyo mga boss, pupunta ako dito sa ibabaw ng makina. Tuturo ko sa inyo yung ibig kong sabihin na guhit na kulay dilaw dito sa timing belt. Ayan yun mga boss kung hindi kayo pamilyar. Ayan yung tinuro ko. Dapat kapag nilagay nyo dito yung timing belt sa camshaft pulley, dapat nakatapat yan dito sa timing mark. Sana mga boss na-get nyo yung sinasabi ko. Babalik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan. At ang ilalagay ko naman dyan mga boss ay itong tensioner niya. Pag nilagay nyo naman itong tensioner niya, madali lang. Kasi meron naman yung guide. Kumbaga nakaporma na yung paglalagyan nyo ng 2 bolt kaya hindi na kayo mahihirapan. At pag naipakapit nyo na itong 2 bolt dito sa thread nya, pwede nyo nahigpitan yan gamit itong socket wrench nyo na number 10. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo. Hindi kasi pwedeng maluwag yan. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkakahigpit mo ng 2 bolt na number 10 dito sa tensioner, i-check mo ulit itong timing belt. Para sigurado ka na itong ipin ng timing belt is nakalapat dito sa pulley. At pag okay na, pwede mo nang bunutin itong lock pin dito sa tensioner. Tutulak na ngayon itong tensioner bearing at kung sanang mag-a-adjust itong timing belt. Tapos gagamit ka dyan ng Allen wrench para mahigpitan mo naman itong tensioner bearing mo. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa tensioner bearing, pwede mo nang ibalik itong
timing belt cover niya. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat ng timing belt cover nyo para pag inilagay mo yung 6 na bolt, sentro siya at hindi ka mahirapan. At dahil mahigpit na yung 2 bolt dito sa baba, dito naman ako sa ibabaw mga boss. Nailagay ko na rin yung 4 na bolt na number 10 dito sa timing belt cover. Kaya i-final ko na yung higpit dyan. Ang problema lang dito mga boss, pag naghigpit kayo, may mga wiring na nakaharang, kaya konting tiyaga lang. Dahil alam ko naman na kayang-kaya nyo yan. At dahil okay na yan mga boss, nahigpitan ko na yung 6 na bolt dito sa timing belt cover niya. Lilipat naman ako dito sa driver side. I-start ko na itong makina para malaman ko kung aandar pa itong ginawa ko. Yun, umandar na siya. Switch off ko naman itong makina mga boss. Tingnan natin kung okay pa rin siya. Tapos, papaandarin ko ulit yan. O diba, kumbinse. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea sa video na ginawa ko. Salamat!